Magandang araw. Ito ang BGC. Ang oras ngayon ay alas 6:50 ng umaga. Mga kaibigan, sa video ito ay papakita ko ang lugar nito. Kung gaano ba ito kaganda. Minsan, may nagsabi dito sa akin na ang BGC daw ay parang New York. Galing ako dito sa may 2nd Avenue. At ito ngayon mga kaibigan ay kumanan ako ng 32nd Avenue. Dito sa BGC mga kaibigan, ang siguro ang pinaka main road, ang pinaka main road nila, no? Yung pangunahing kalsada dito sa BGC ay itong 32nd at saka itong 5th Avenue. Ito mga kaibigan, nakikita natin na napakaganda talaga ng lugar na ito. Ang dulo ng kaliing itong mga kaibigan ay papunta ng C5, papunta ng market, no? At kapag kakumanan ay SM Aura. Ang pagkakayari mga kaibigan ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng audio, ano? Kung ano ba ang pagkakaiba ng BGC sa Makati at saka sa Ortigas Center. Mga kaibigan, ano, ang BGC, maaliwalas ang kanilang paligid. Halimbawa, nagdadrive ka dito mga kaibigan, ay nakikita mo yung langit at ang paligid ay makahoy at maganda talaga ang disenyo, ano, at ang mga gilid-gilid ay hindi gaya sa Makati na para bang siksik, ano, sa Ortigas ganoon din. May mga parte sa Makati mga kaibigan, sa Ortigas, na kapag tumingin ka sa paligid ay para bang halos hindi mo na makita yung langit, ano. Ayan, sa sobrang dami ng mga building at nagtataasan. Dito sa BGC mga kaibigan, ang mga building dito ay malalaki din, mga dambuhala. Halos malalaki kumpara doon sa Makati at saka sa Ortigas. Yun nga lang mga kaibigan, hindi gaya sa Makati at saka sa Ortigas na masyadong siksikan ang mga building nila. Dito magaganda talaga. Gaya nito mga kaibigan, 5th Avenue. Isa ito sa pinakamagandang kalsada dito sa BGC. Ayan, matao ito kasi yung parting yan dyan sa unahan ay dyan ang tawiran ng tawag dito ng galing sa mall dyan. Di ko alam ang mall na yan, ano, dyan sa High Street na yan. Itong lugar nito mga kaibigan, tinatawag yata ito nila na High Street. Medyo maraming kalye ang nakakapalooban ng High Street. Akala ko noong una, pagka sinabing High Street ay isang street yun na ang pangalan ay High Street. Hindi pala. Yan. Ang ganda nito mga kaibigan, malawak ang lugar, malapad ang kalsada. Naalala ko mga kaibigan, siya nga pala, itong BGC na ito, kasi dati itong kampo ng mga sundalo. Nakikita ko ito noon ay mga nag-jogging ng mga sundalo at maliliit ang mga kalsada dito, para bang daanan lang ng mga kalabaw. May mga barbed wire, mga damuhan sa paligid. Pagkatapos, para bang binakuran nila ito. Nung panahon ni Pinoy, siguro mga ilang taon lang, binuksan ito, nagulat na lang ako dito. May mga kalsada ng malalapad at saka may mga building na sabi ko, grabe, napakaganda ng lugar nito. Kasi mga kaibigan, ang bawat building na yan, napakaraming nagtatrabaho dyan. Sa mga gwardiya lang, sobrang dami ng gwardiya sa bawat isang building na yan. Maraming janitor, sobrang dami ng mga nagtatrabaho sa bawat isang building. Plus mga negosyo. Maalala natin, ma-imagine natin kung gaano kalaking negosyo, kadaming negosyo ang nasa isang building, at saka kung gaano kalaki ang tax na nalilikha niya, ano. Eto mga kaibigan, no, hindi ko maipapakita lahat ng lugar dito sa BGC kasi malapad dito, ano. malapad ang BGC at saka maraming mga kalye-kalye.
Eh no, makikita natin ang paligid, mga kaibigan. Talagang kahit saang parte dito sa BGC, wala kang itulak kabigin. Talagang magaganda. Ayan. Ano ito itong lugar na ito, ano? Ang tawag dito, Sorrento. Yun ba yun? Hindi. Nakakalimutan ko itong kaling ito. 11th Avenue ito, ano? Ang kaling ito. At sa kabilang kalye nandoon ang Isim Aura at saka ang ang market. Ayan. Greenish talaga sa paligid. Kaya mga kaibigan, alam mo, makwento ko lang sa inyo, no? Kasi itong BGC na to, sumulpot ito sa panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Gloria, wala talagang kabuhay-buhay ang Metro Manila. Kaya ko naman sinasabi na ako kinikilala kong magaling si Pinik at hindi ko siya ibinoto dahil sa nakita ko sa kalsada. Ako kasi mga kaibigan, nag-umpisa akong mag-ikot kasi dati akong taxi driver. Noong 1996, nag-umpisa akong mag-taxi driver at halos nakabisado ko lahat ng mga kakalsadaan sa Metro Manila, mga shortcut, lahat. Pati mga lubak-lubak, halos nakabisado ko na lahat kasi lagi naman ang nasa kalsada ako kada araw. At nakita ko ang Metro Manila. Kung ikukumpara ko ngayon, sobrang napakalaki na ng pag-unlad. Kaya masasabi ko napakayaman na talaga ng Pilipinas. Ang problema lang, ang dami lang kasi talagang magnanakaw sa gobyerno. Ito mga kaibigan, medyo matraffic ang lugar na ito palabas ng 32nd Avenue kasi nandito ako sa may 11th Street. Ang dulo naman itong kaling ito mga kaibigan ay papuntang Kalayaan. Yan. Medyo matraffic nga lang ng konti. Dito mga kaibigan, ang naalala ko lang nung araw nung napasok ako dito sa lugar nito, puro kakahuyan lang talaga ito, at nakakagulat lang na biglang nagkaroon ng ganito. Hindi pala masama kung ang isang lugar ibinibenta sa mga negosyante, ibinibenta kagaya ng sinasabi dati na si Mayor Isko ibininta ang Divisoria. Dito nakikita ko mga kaibigan, hindi pala masama yun. Nakakabuti kasi nakakalikha ng napakaraming trabaho, negosyo, dumadami ang tax. Kaya itong Taguig mga kaibigan, sobrang angas nito. Kasi dati ang Taguig, pagka may pasahero kaming maghatid ng mga taxi sa Taguig, madalas tinatanggihan namin kasi kung hindi kami ma-hold up sa Taguig, napakahirap ng lugar na yan. Ang daming tricycle, mga bukas-bukas ang mga kalye nila sa mga gilid, baka malaglag yung gulong mo, mga lubak-lubak, ang daming obstruction. Ang mga bahay para mga barong-barong karamihan sa mga gilid-gilid. Pero ngayon napakaangas ng Taguig dahil dito sa BGC. Yan. Sobrang dami ng pasahero dito sa Grab at saka sa taxi, joyride at mga angkas, mga ganun madami dito. Tingnan naman natin ang hitsura nito. Sabi nga ng isa kong naging pasahero sa Grab na balik bayan, sabi niya itong BGC parang New York, yan. Dito tayo sa may traffic light, ang daming tumatawid, ang daming tumatawid. Alam mo mga kaibigan, makwento ko lang, sa bagay kanina pa naman ako nagkukwento. Ang BGC talaga, kakaiba ang disenyo ng mga building dito. Kakaiba at ang mga kalsada nila dito maraming mga kakaiba talaga kumpara doon sa Ortigas, sa Center at saka sa Makati. Ito ang pagkakumaliwa naman dyan, itong traffic light nito ay papunta naman ng EDSA. Yan. At ganda, ganda. Ganda talaga, tingnan, nakita naman ninyo. Para bang may imagine mo, Pilipinas ba ito?
Kasi alam mo, noong panahon ng year 2000, wala kang makikitang sa bagay, ganun talaga yan, no? Mahirap ang buhay noon eh. Nung panahon ni Pinoy, yung nga pala mga kaibigan, pagkalipas ng ilang taon, masasabi ko tamad na lang ang isang Pinoy kung walang trabaho. Kasi nung panahon ni Pinoy mga kaibigan, yun ang panahon na nagkapahirapan ng tulo ng mga driver at hanggang ngayon, pahirapan pa din. Sa mga taxi kasi, ang dami mga bakante na mga taxi ngayon dahil nga nagkaubusan talaga ng mga driver. Sobrang dami talaga. Nung panahon ni Pinoy, nagulantang ang mga taxi operator sa kawalan ng halos wala nang nabiyahe sa kanila. Sabi nga ng mga kasama ko noon, kung mag-a-apply ka sa taxi, kahit dala-dalawang sasakyan ang dalhin mo. Hindi gaya nung panahon ni Gloria pababa, na kapag nag-apply ka sa taxi ay maghihintay ka muna kung kailan magkakaroon ng bakante. Magkakabiyahe ka lang kung mayroong driver na hindi papasok. Pero sa panahon ni Pinoy, sobrang daming naging bakante sa mga driver. Sa panahon ni Pinoy mga kaibigan, napakaraming construction worker ang kinakailangan. Dahil nga sa sobrang dami ng mga building na ginagawa dito sa Metro Manila, hindi lang dito sa BGC mga kaibigan, kundi pati dyan sa Port of Manila, dyan sa tapat ng Terminal 3, sobrang napakaganda ng lugar na yan mga kaibigan. Ang tingin ko naman parang nanonood ako ng magagandang mga building dyan sa Europe. Parang Europe din ang Port of Manila, dyan sa tapat ng Terminal 3. At isa pa, dyan sa may McKinley Hill, napakalawak ng lugar na yan. At ang itsura dyan halos hindi naglalayo nitong BGC. Kaya itong Taguig talaga mga kaibigan, sinasabi ko sobrang napakayaman nila. Kaya nga dati kung paano makikita ko talaga ang hirap ng mga tao dyan sa BGC. Ngayon, napakaangas na ng mga kabahayan dyan. Dahil dito sa lugar nito mga kaibigan, sa mga nagsulputan na kagaya nitong BGC, McKinley Hill, Port of Manila, Isa, Usana, dyan sa Pasay, ay sobrang daming mga kondominium ang nagsulputan dahil sa sobrang dami ng mga tao Pilipino na nagkaroon ng magagandang trabaho dahil sa mga lugar na gaya nito. Kaya sa panahon ni Pinoy, sinasabi ko nga, tamad ka na lang kung wala kang trabaho. Yung mga tambay, sobrang tamad naman. O baka naman mahina lang ang loob na mag-apply ng trabaho. Yan. Ito mga kaibigan, hindi ko talaga mapakita lahat ang mga parte dito sa BGC kasi ito masyadong malawak talaga ang lugar nito. Baka isang oras hindi pa natin maiikot ito. Ayan. Napakaganda talaga ng disenyo ng BGC kumpara sa Makati. Noong araw mga kaibigan, noong panahon ni Gloria pababa, wala pa si Pinoy, pag namamasada kami, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pasahero kapag umabot na ng alas 9 ng gabi. Wala na kaming pagkukunan maliban lang sa mga bus station, sa mga bar, pila-pila kami doon, at saka sa mga palengke gaya ng Balintawak, at saka sa Blumentritt. Yun lang ang pinagkukunan namin ng pasahero. Pero ngayon mga kaibigan, napakaraming lugar sa Metro Manila na pwede mo nang pagpunan ng pasahero gaya dito sa BGC, sa McKinley, sa Port Area of Manila, sa parting Isa Usana, dyan sa may parting Molavisia. Sobrang napakalawak ng lugar niyan mga kaibigan, yung Isa Usana, Asiana City. Dati kasi Isa Usana ang nakikita ko dyan eh. Pagkatapos ngayon, ang makikita ko ng lugod dyan sa lugar na yan ay Asiana City. Yan ang lugar mga kaibigan na sobrang dami ng mga Chinese, yung lugar niyan, Asiana City.
At sobrang dami ng mga kundo dyan na halos sila ang nakatira, mga Chinese. Nakikita ko sila at nagtataka nga lang ako dyan dati. Nagtatrabaho sila sa Pilipinas, mga Chinese. Hindi sila marunong mag-English, hindi rin sila marunong mag-Tagalog. Kaya kapag nagbubuking sila ng Grab, hindi mo mababasa yung pangalan, kundi pagsakay nila ituturo mo na lang kung sila ba yan. Yan. Sa sobrang dami ng Chinese dito sa Pilipinas. Ito mga kaibigan, so nga pala mga kaibigan, kung hindi ka pa naka-subscribe, ngailangan ng subscriber, joke lang. Pero sa totoo lang, sa isang gaya ko, minsan talaga nagdaramdam, para bang nawawalan ako ng ganang mag-YouTube dahil siyempre yung views ko hindi talaga dumadami ang mga views ko, hindi, parang kumukunti pa. Ito mga kaibigan, ng parting ito, may mga ginagawang mga building pa. Sa gabi masyadong matao ito. Dito ang pangunahing gimikan ng BGC. Maraming gimikan dito sa gabi. Pero ito talaga, kumbaga, dito yung mga mayayaman, dito makakakita tayo sa lugar nito ng mga vintage na mga sasakyan pero magaganda. Yan. Kasi dito yung mga gimikan ng mga mayayaman. Kasi itong lugar nito mga kaibigan, napapalibutan talaga ito ng mga mayayamang mga village. Ayan. Ang ganda, maganda talaga ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang lugar nito ay Burgos Street, dito sa may Taguig. Meron ding isang gimikan na Burgos din dyan sa may Makati. At may vlog ako dyan, at nakakatuwa yung vlog ko na yun. Umabot ng halo ng 400,000 plus yung Burgos Makati. At kukuha ulit ako ng video sa lugar ngayon kapag nagkaroon ng pagkakataon at ipapakita ko ang kalagayan ng Burgos Makati. Yan mga kaibigan, ito alas 7 pa lang ito ng umaga, alas 7 pa lang ng umaga at ayan, itong parting ito mga kaibigan, itong lilikuan ko, Rizal Avenue yata ito, dito sa may, siyempre Taguig pa rin. Ito ang isa sa unang-unang kalsadang nakita ko nang binuksan itong Taguig. Ang unang-unang kalsadang nakita ko maraming building. Yan, itong mga nakahiliran sa kanan, halos nandyan na sila noon eh. Pero siyempre, marami sa mga building na yan na hindi pa tapos. Yan. Nakakagulat talaga itong Taguig na to kasi kilala natin ang Pilipinas ay lalo na kung nagawi ka dati, kilala mo yung Santa Cruz, Quiapo. Ganyan ang mga kabildingan doon. At kung ikukumpara mo dito sa BGC, sobrang napakalayo. Ganun pa man mga kaibigan sa mga nakakaalam ng Quiapo at nagagawi sa lugar na yun nung araw. Kukuha din ako ng video dyan, at ipapakita ko ang itsura ngayon ng Quiapo at Santa Cruz na tila ba walang pagbabago. Ay nako. Ayun mga kaibigan, kaya napakaganda talaga pag nakakita tayo ng mga politiko, mga leader na talagang magagaling. Napakalaki ng ini-improve ng Pilipinas kapag nakakita tayo ng ganun. Gaya na lang sa Manila, nagkaroon sila ng mayor noon na si Mayor Isko. At yun naman ang kinikilala kong naging magaling na presidente ng mayor ng Manila. Kasi alam mo kung bakit kinikilala kong mayor ng na pinakamagaling na mayor ng Maynila si Mayor Isko mga kaibigan. Nakita ko din yan Maynila na yan mula 1988, Napadpad ako ng Maynila, tumira ako dyan 1988 din sa may Plaza Hugo, Santa Ana, Maynila. 2281D Calderon Street, Plaza Hugo, Santa Ana, Maynila. Kabisado ko yung address na yun dahil nga dyan nga ako tumira nung araw. At nakita ko ang Maynila noon ay talagang napakapangit,
naglulutangan ang mga basura, kunting ambon lang, kunting ulan lang dahil nga mga bukas ang amburnal at bawat kanto ay may basura dyan sa Maynila noong araw. Pero sa pagpasok ng Miyores ko, mga kaibigan, ay napakaraming, lalo na yung yung recto na yan na tila ba sakit ng para bang cancer ng sakit, no, na hindi na masusolusyonan ang traffic. Pero pagdating ni Mayor Isko, talagang nagbago ng todo. Ayun, mga kaibigan, pasensya na kung nakakabanggit ako ng mga politiko kasi hindi talaga ako mahilig sa politiko, mga kaibigan. Pero mahilig din ako sa politika kahit noong ako'y teenager pa lang. Mahilig ako sa politiko na magagaling, no? Yun ang gusto kong maging leader ng Pilipinas kasi umuunlad talaga ang Pilipinas kapag ang mga kalungsuran ng Pilipinas kapag nakakakita tayo ng mga magagaling leader gaya ni Aquino, ni Mayor Isko, Vico Soto. Yan, magagaling ang mga yan eh. Magagaling silang mag-isip ng ikaunlad ng kanilang mga nasasakupan ng kanilang mga kababayan. Hindi gaya ng ibang politiko na ang lagi lang nasa isip nila ayuda, akap. Yung magkakapagbigay lang sila ng mga pagkain, pera doon sa mga mamamayan. Yun, mga ano lang yun yan, no? Para bang gusto lang nilang manatiling mahirap yung mga tao kapag ganyan lang ang naiisip nila. Kasi alam naman natin kapag ang isang pamilya binigyan mo ng 5,000, ilang aabuti ng buwan yan, ubos yan eh. Pero kung mag-iisip ang politiko ng mga project na kung saan babago ang pamumuhay ng mga tao, ay talagang mababago talaga. Pero kapag mga pulpul ang mga leader natin, walang pag-asang mabago ang buhay ng mga Pilipino kapag ganyan. Gaya ko, mga kaibigan, ay nagkaroon naman ng napakalaking pagbabago sa buhay ko kasi dati naman nakatira lang ako sa mga squatter kung saan ang squatter noon, doon lang ako nakatira kasama ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pero ang mga anak ko kasi, mga kaibigan, ay nakapag-aral sila, nakatapos sa pag-aaral sa pamamagitan lang ng pag-aaral nila sa isang government university. Nakatapos sila at nakapagtrabaho sila ng maayos na trabaho at nagtulong-tulong sila kung paano kami magkakaroon ng bahay at nagkaroon kami ng bahay. At ang masasabi ko pa, ang bahay namin ay air condition dahil sa mga anak ko. Yun, mga kaibigan, kasi bilang taxi driver, hindi ko naman talaga kayang makapag-produce ng bahay eh. Maliban lang nagtulong-tulong ang mga anak ko dahil sa pagsisikap din namin. Yan, mga kaibigan, maraming salamat sa panonood ninyo at hanggang dito na lang ang aking video. Ang BGC, mga kaibigan, ito napakaganda. Ulit-ulit ay sana kung makakagawa pa ako ng iba pang mga video ay yung mga nanood ng mga video ko ay manatiling nanonood, no? Pero kung hindi naman okay sa inyong kalooban, okay lang naman sa akin naman. Hindi naman ako, ayoko din naman kasi na gumagawa ko ng video na papanoorin kung napipilitan lang. Kaya hindi ko ito sinishare sa Facebook ko eh, kasi yung mga kaibigan ko ayoko nung napipilitan lang sila. Pero sinasabi ko na mayroon akong YouTube channel, kung gusto nyo manood, nagustuhan ninyo yung mga video ko, dalawin ninyo. Pero para panood sa kanila, ipapanood sa kanila, hindi ko yung ginagawa kasi ayoko nung napipilitan lang ang aking mga kaibigan. Mga kaibigan, hanggang dito na lang. Ito, Uptown Center, 8th Avenue, ay napakaganda ng lugar nito. At uli-uli, mga kaibigan, magkita-kita ulit tayo sa iba pang mga video na i-upload ko. Maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang dito na lang. Bye-bye.